Ang babaeng nasa ilalim ng tingin ng maraming tao. Hinubad ang kanyang jacket at agad-agad. Ibinigay ito sa isang taong nakatayo, habang nakatingin sa mga mata. Ang mga sakim na tingin sa paligid ng babae, wala nang ibang paraan. Kung hindi siya kusang magkukunwaring isang kordero, at ilagay ang sarili sa bibig ng lobo, sa susunod na segundo siya, ay mamamatay. Ang babaeng nagngangalang Lucky, ngunit sa katotohanan, ay lubos na kabaligtaran, siya ay talagang malas na malas. At malinaw na kagabi, siya pa rin ang may hawak ng 10 milyong dolyar na cash, ngunit ang resulta, pagkagising, natuklasan niyang nawala ang lahat ng pera. Bukod pa rito, siya ay hinahanap ng mga kriminal at pulis sa buong Amerika. Kaya sa oras na ito, kahit sino sa paligid niya ay maaaring maging isang mamamatay tao na gustong pumatay sa kanya. Oras na upang bumalik sa kagabi. Noong oras na iyon, dumating sa hotel sina Lucky at ang kanyang nobyong si Carrie. Ang dalawang ito ay may dalang 2 maleta na puno ng pera, hanggang 10 milyong dolyar. Dahan-daang niyakap ni Carrie si Lucky. Mula sa likuran, bumulong siya sa kanyang tainga tungkol sa magandang buhay. Pagkatapos umalis dito, iginuhit ni Carrie ang isang maliwanag na kinabukasan para kay Lucky, ngunit may kaunti pa ring pag-aalala, dahil may dalang 2 maleta ng pera, na talagang masyadong kapansin-pansin. Inaliw siya ni Carrie, huwag kang mag-alala. Dahil ito ang pinakamataas na uri ng hotel, at anumang seguridad dito ay nangunguna, kaya talagang hindi mangyayari ang anumang insidente. Dahil sa mga sinabi ng kanyang nobyo, unti-unting kumalma si Lucky. Pagkatapos, bumaba ang dalawa sa bar sa baba upang magdiwang, at unti-unting si Lucky ay bahagyang lasing. Nang makita yun, niyaya siya ni Carrie sa balkonahe upang magpahangin at pagmasdan ang napakagandang tanawin ng gabi. Dahil sa epekto ng alak, naglapit ang dalawa, ngunit sa oras na ito, nagmungkahi si Carrie ng isa pang baso upang ipagdiwang ang paglalakbay, na ito ay napakaganda. Si Lucky, na walang pag-aalinlangan, ay nagtaas ng baso, at inubos ito. Nang makita iyon, napangisi si Carrie ng bahagya, pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Lucky. Nais niyang ipagpatuloy ang kasalukuyang ginagawa, na hindi natapos, ngunit mabilis niyang naramdaman ang pagkahilo hanggang sa mamulat siya. Sumunod na araw na, at alas 11:30 ng umaga. Nakita ni Lucky ang oras sa alarm clock. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Pasuray-suray siyang tumayo at balisang tinawag ang pangalan ng kanyang nobyo, ngunit walang sagot. Kasabay nito, ang 2 maleta na puno ng pera, sa oras na iyon, ay nawala rin ng walang bakas. Agad na bumagsak si Lucky sa sahig. Napagtanto niyang siya ay naloko, ngunit sa ngayon, hindi ito oras para magsisi. Nagmamadali siyang uminom ng isang baso ng malaking tubig na may yelo, pinilit ang sarili na magpakatino. Siya, kailangan niyang mahanap si Carrie ng maaga hanggat maaari upang mabawi ang malaking halaga ng pera. Sa mismong oras na iyon, sa harap ng hotel, ay umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis. Isang serye ng mga sasakyang pulis ang huminto sa harap. Ang ahenteng si Black ang nanguna, na siyang nanguna. Pagbaba niya mula sa sasakyan, agad siyang nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na harangan ng lahat ng labasan ng hotel. Gusto kong saliksikin ang buong hotel na ito, ibig sabihin, bawat club, bawat bar, bawat mesang sag-alan, bawat restaurant, bawat spa, bawat tindahan. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga pulis ang sumugod sa hotel, tinatanong ang bawat bisita kung nakita ang 2 tao sa litrato. At ang 2 iyon ay sina Lucky at Carrie. Sa oras na ito, si Lucky, pagkatapos magbihis, ay bumababa sa hagdan nang makita ang mga pulis na naghahanap ng isang bagay. Sa kanyang likas na ugali, siya ay naging alerto. Nagkataon na sa oras ding iyon, ang TV sa lobby ay nagpapalabas ng isang kagyat na balita, may isang utos ng pag-aresto para kay Lucky at Carrie sa buong Amerika na inakusahan ng pagnanakaw ng mga milyong dolyar na pera ng buwis habang nawawala. Sa pandarayang biofuel 2 taon na ang nakalipas. Sina Matthews at Armstrong ay pinaniniwala ang nakatakas. Ayon sa ulat, ang proyektong biofuel na iyon ay dinaya ang pamahalaan ng Amerika ng higit sa 200 milyong dolyar sa kabuuan, at ngayon, lahat ng mga kasalanang ito ay isinasisi kina Lucky at Carrie. Sa oras na ito, sa paningin ng marami, sila ay isang gintong minahan na naglalakad. Si Lucky naman ay biglang dinatnan ng isang utos ng pag-aresto na ito ay nagdulot ng presyong halos hindi siya makahinga. Pinilit niya ang kanyang sarili, kumalma, at ibaba ang kanyang sombrero upang subukang takpan ang kanyang mukha, umaasang walang makakakilala sa kanya. Ang ahenteng si Breck ay nakipagkita sa manager ng hotel at hiniling sa kanya na ibigay ang lahat ng surveillance camera, ngunit ang manager naman ay gumamit ng dahilan na batas ng Nevada upang tumanggi. Nang makita ni Breck na hindi siya marunong makisama, hindi na niya ito pinansin.
dalhin sa opisina ng seguridad at pilit na i-search kung siya o sino man sa kanyang mga tauhan ang gumawa ng gulo. I-handcuff ninyo siya at isakay sa truck. Tahimik na lumusot si Lucky sa karamihan, halos hindi na makalabas na sana ngunit natuklasan na ang lugar na ito ay hinarang ng mga pulis, kaya napilitan siyang maghanap ng ibang daan. Sumilong si Lucky sa elevator, dumaan sa ilang mga pulis. Ang mga pulis ay naghahanap, ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita niyang sa labas ng hallway ay puro pulis din. Habang naghahanap, nakita niyang papalapit sa kanya ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, nakakita si Lucky ng isang cart ng mga damit. May mga damit sa tabi niya. Bigla siyang nakaisip. Si Lucky ay nagbalat kayo bilang empleyado at sadyang ginamit ang cart upang itago. Tinatakpan ang kanyang katawan, naghihintay na makadaan sa may hagdan. Sa hagdan, mabilis siyang pumasok sa fire exit. Walang CCTV sa fire exit. Sa wakas ay nakahinga siya ng kaunti, ngunit hindi pa rin siya ligtas. Halos walang pag-aatubili, determinado siyang tumakbo ng diretso pababa sa ground floor. Sa sandaling iyon, ang ahente, si Breck at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa silid ni Lucky. Siyempre, ay wala na doon, ngunit dahil sa pagmamadali, si Lucky ay nag-iwan ng maraming bakas. Ang ahente, si Breck na may malawak na karanasan, isang sulyap lang ay nahulaan niya na si Lucky ay kalalabas lang, samantalang si Carrie ay matagal nang umalis. Ang mga gamit ay inayos, napakalinis, kaya hindi niya maiwasang maghinala na ang dalawa ay nagtaksilan. Gayunpaman, ang hindi patas na paghahati ng pera ay madalas mangyari. Ang ahente, si Breck ay agad na nag-utos sa lahat ng pulis, maging alerto. Sa oras na ito, ang mga pulis sa opisina ng seguridad ay nagulat na si Lucky ay nagbalat kayo bilang empleyado, bilang tagalinis at pumasok sa fire exit. Nang marinig iyon ni Breck, mabilis niyang pinamunuan ang mga tauhan pababa. Samantala, sa kasino, sa ibaba, madaling nakakuha si Lucky ng isang cap. Sinusubukang itago ang kanyang itsura upang makihalubilo sa karamihan at makatakas sa hotel. Ngunit pagdating sa pangunahing pintuan, may nakita siyang isang lalaking nakasunglasses na naghihintay sa labas. Si Lucky ay namutla. Nakilala niya ang lalaking nakasunglasses na ito ay ang mamamatay tao na ipinadala ng sindikato. Kung mahuli siya, tiyak na mamamatay siya. Kaya agad, lumingon siya, ngunit ang biglaang pagkilos na ito ay agad na nakatawag ng pansin ng mamamatay tao. Lumapit siya, diretso papasok sa hotel. Si Lucky, habang umiiwas sa mamamatay tao, ay nakabangga siya kay Breck at sa iba pa. Ang mga kalaban ay nakakilala agad kay Lucky sa isang sulyap. Agad na, inutusan ng lahat ng tauhan na tugisin si Lucky. Si Lucky ay tumakbo ng mabilis. Ang mamamatay tao ay napakunot noo. Hindi niya kailangang makipag-agawan sa mga pulis. Kaya naman maingat siyang umalis sa hotel. Sa kasino, upang maiwasan ang pagtugis, si Lucky ay tumatakbo ng magulo. Subalit sa paligid ay puno ng mga pulis. Ang kanyang pulang hoodie ay talagang masyadong kapansin-pansin. Maaga o huli ay mahuhuli siya ng mga kalaban. Kaya napilitang lumiko si Lucky sa isang sulok at mabilis na hinubad ang kanyang jacket. Hindi niya ininda ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Gusto lang niyang makaalis agad, ngunit hindi niya inaasahan na si Breck ay mahigpit pa ring sumusunod. Mabilis na umakyat si Lucky sa rehas at sumiksik sa karamihan. Tumakbo papasok sa kusina. Kumuha siya ng isang walang laman na kahon ng beer. Nagkunwari siyang empleyado, kaya hindi siya agad nakilala. Pagkatapos ay mabilis siyang dumaan sa kusina at madaling kumuha ng isang card ng isang chef. Karaniwan, ang kusina ay may sariling delivery entrance. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinwerte rin siya. Sa unang pinto na binuksan niya, natagpuan niya ang daanan ng delivery. Ngunit nang siya bumaba, muli siyang natigilan. Ang lugar na ito ay talagang masyadong walang laman. Halos walang mapagtataguan. Ngunit sa oras na ito, si Breck at ang iba ay nakarating na sa kusina. Si Lucky ay napilitang makipagsapalaran. Mabilis siyang tumakbo sa kabilang dulo ng lobby. Marahil may mapagtataguan doon, hindi pinapatay ng langit ang tao. Sa panig na ito ay talagang may bagong daan. Madali niyang kinuha ang isang jacket sa dingding. Muli siyang nagbalat kayo. Pagkatapos, iniswipe niya ang card sa dalawang security gate, at may nakita siyang driver na nagbubuhat ng mga kahon. Muling nakaisip ng ideya si Lucky, at nagmamadali siyang kinuha niya ang kanyang pulbos at ipinahid sa mukha. Nakagawa siya ng mga pasa sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagkunwari siyang kaawa-awa at lumapit sa driver. Nakiusap siya sa driver na tulungan siya. Nagsinungaling si Lucky na siya ay inabuso ng kanyang kasintahan, at hinahabol siya nito. Umaasa siyang madadala siya ng driver palayo. Nang makita ng driver ang kanyang kaawa-awang kalagayan, agad niyang tinulungan siyang maupo sa passenger seat, at nangakong pagkatapos ng pagkarga
ay ihahatid siya. Sa loob ng sasakyan, si Lucky ay hindi tumigil sa pagdarasal, bilisan mo. Samantala, si Ahenteng Breck at ang kanyang mga tauhan ay nakarating na rin dito. Ngunit dahil wala silang id, hinarang sila sa pinto. Agad na nakipag-ugnayan ang mga tauhan sa manager ng hotel. Ngunit huli pa rin sila ng isang hakbang nang sumugod si Ahenteng Breck at ang kanyang mga tauhan sa loading area. Ngunit paalis na ang driver. Nakalabas na si Lucky sa hotel. Sa kanyang isip, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanyang masamang payo, hindi siya mapapahamak sa ganitong kalagayan. Kaya pala ang aksyong ito ay mungkahi ng kanyang ama. Matagal niyang sinuri ang mga talaan ng gang at natagpuan ang butas. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang anak na magplano na magnakaw ng 10 milyong dolyar. Noon, tumutol si Lucky at sinabing masyado itong mapanganib. Sakaling mahuli sila, mamamatay sila ng walang paglilibing. Ngunit ang ama ni Lucky ay nanumpa at tiniyak sa kanya na ang aksyong ito ay walang anumang kamalian. Sa sandaling iyon, isang bigla ang preno ang nagpabalik kay Lucky sa realidad. Kinuha ni Lucky ang cellphone na puno ang battery at nagkunwari siyang kawawa upang humiram ng pera sa driver. Ang driver ay tumingin sa kanya ng malamig. Lumalabas na nakita na niya ang pagbabalat kayo ni Lucky. Ngunit may anak siyang babae na kaedad ni Lucky. Kaya lamambat ang kanyang puso at pumayag siyang tulungan siya. Pagkatapos ng isang buwan ng pag-aalinlangan, hinugot pa rin ng driver ang isang tumpok ng pera at ipinahiram kay Lucky. Kunan mo, sana ay makatulong ito sa iyo upang makarating sa iyong pupuntahan. Sa sandaling ito, halo-halo ang damdamin ni Lucky. Matapos makaligtas sa panganib, tumawag si Lucky kay Carrie. Gaya ng inaasahan, patay na ang telepono ng kabilang linya. Ngayon, si Lucky ay maaari na lamang umasa sa kanyang sarili. Pumasok siya sa isang convenience store at bumili ng pangkulay ng buhok. Sa paglabas niyang muli, ang kanyang buhok, na mahaba at pula ay naging maikli at blonde. Pagkatapos, pumunta siya sa terminal ng bus at nakakita ng isang grupo ng mga turista. Natatango sa lambak. Muling nakaisip si Lucky ng isang pakana. Bumili si Lucky ng tiket ng bus papunta sa lambak, at nagtago. Sa isang sulok, naghihintay hanggang sa mag-inspeksyon ang mga pulis. Ang ibang mga pasahero, at ang bus ay malapit nang umalis. Sa ilalim ng proteksyon ng mga dumadaan, mabilis na sumingit si Lucky sa loob ng bus. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga pulis na nag-inspeksyon. Akala niya'y perpekto ang kanyang paglusot, ngunit hindi niya alam na lahat ay nakita na ng hitman ng sindikato. Agad siyang nagmaneho ng kanyang sasakyan upang sundan ang bus. Samantala, si Lucky ay nakatanggap ng tawag mula sa kulungan. Ang tumawag ay ang kanyang ama na si John. Nag-aalalang nagtanong siya tungkol sa progreso ng plano. Ayaw ni Lucky na mabahala ang kanyang ama, kaya nagsinungaling siya na maayos ang lahat, ngunit alam ng isang ama ang kanyang anak. Narinig ni John sa tono ang hindi karaniwan. Kasama ng kanyang kondisyon, mabilis niyang nahulaan ang pinagmulan ng problema. Kaya bago ibaba ang tawag, pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag basta-basta magtiwala sa ibang tao. Sa oras na iyon, walang sino man sa kanilang dalawa ang mag-aakala na ang tawag ng pagmamalasakit na ito ay magdadala kay Lucky ng malaking panganib. Sa oras na ito, si Ahenteng Breck sa pamamagitan ng kamera ng hotel ay nagkataong natuklasan na ang hitman ng sindikato ay sumusunod kay Lucky. Sa isang sulyap, nakilala niya ang hitman na ito bilang kanang kamay ng boss ng sindikato sa scam ng biofuel. Sa mga nagdaang taon, si Ahenteng Breck ay laging nagnanais na mahuli ang boss na ito. Ngayon, sa wakas, ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Kaya iniutos ni Ahenteng Breck sa kanyang mga tauhan na sa lahat ng paraan ay mahanap si Lucky bago ang hitman. Mabilis nilang natunton ang lokasyon ng telepono ni Lucky. Kasabay noon, sinamantala ni Lucky nang huminto ang boss upang magpahinga sa kalagitnaan ng daan, sumilong siya sa isang sulok upang hindi siya makita ng mga tao, ngunit sa sandaling sumunod, isang pulis ang biglang sumugod mula sa tabi, papunta kay Lucky. Lumingon siya at tumakbo agad. Dahil sa kanyang maliit na katawan, nakalusot siya sa mga makitid na siwang ng mga truck. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Mabilis siyang napunta sa isang dead end at nakita ang mga pulis. Malapit na siyang maabutan, kaya napilitan siyang umakyat sa bubong ng truck. Bilang resulta, hindi nagtagal ay muli siyang napalibutan. Nagngalit ang mga ngipin ni Lucky at tumalon mula sa itaas. Mula sa lalagyan ng truck, pinigilan niya ang matinding sakit at nagpatuloy. Humakbang ng pasuray-suray patungo sa labasan. Ngunit naroon na ang mga pulis at naghihintay. Sa mismong oras na halos mawalan na ng pag-asa si Lucky, may isang sorpresa ang biglang nangyari. Nang makita ni Lucky kung sino ang dumarating, bigla siyang natakot at namutla dahil ito ay kasabwat ng mamamatay tao ng sindikato.
Bukod dito, nasa kotse rin ang isang nasa katanghaliang edad na babae, ang biyenan ni Lucky, si Sela, na siya ring taga-ingat ng pera ng sindikato. Ang perang iyon na hawak ni Lucky ay ninakaw mula kay Sela. Inutusan ni Sela si Lucky na isuko agad ang pera. Kung hindi, pareho silang mamamatay at walang maililibing. Puno ng pait ang mukha ni Lucky, ikinwento niya ang buong pangyayari kay Sela, ngunit malinaw na si Sela ay hindi naniwala. Pagkatapos noon, dalawang alalay, sumugod at itinulak si Lucky sa loob ng ball ng isang ibang kotse. Buti na lang kinuha lang nila ang bag ni Lucky at hindi hinanap ang katawan niya. Umasa si Lucky sa lighter na bigay ng kanyang ama, pinilit niyang sindihan ng paligid. Sa loob ng ball ay may mga bengala at distornilyador. Agad siyang nakaisip ng plano matapos gamitin ni Lucky ang lighter upang maputol ang tali. Tahimik niyang itinulak ang likurang upuan, habang ang dalawang siga sa harap ay hindi nakapansin. Direkta niyang inihagis ang nagliliyab na bengala sa kanila. Mabilis na bumalat sa kanilang dalawa ang pulang usok. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang sasakyan at tuluyang bumangga sa bakod at gumulong sa bangin. Buti na lang si Lucky ay nakaligtas. Siya ang unang nagising at gumapang, lumabas ng sasakyan. Pagkatapos noon, isang siga ang nagising rin. Naglaban silang dalawa ng marahas sa gitna ng disyerto. Masyadong malala ang sugat ni Lucky, hindi niya talaga kaya ang kalaban. Sa sandaling nakataya ang lahat, sa napakahalagang sandaling ito, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang distornilyador at direkta niyang pinatumba ang kalaban sa lugar. At siya naman ay dahil sa pagod ay tuluyang nawalan ng malay. Matapos ang hindi malamang tagal, sa wakas ay nagising si Lucky. Hinanap niya sa bangkay ang konting pera na natitira, pagkatapos ay isinoli niya ang bangkay sa kotse. At sinunog ang kotse, na gumawa ng pekeng. Eksena ng isang aksidenteng pagsabog ng ito. Napanatag ang loob ni Lucky at umalis. Pagkatapos, siya, naglakad sa disyerto ng malayo, ngunit sa paligid, bukod sa buhangin at tuyong damo, wala talagang kahit isang tao. Sa oras na ito, si Lucky ay sobrang dehydrated na, nakikita na hindi na niya kaya, na lumaban pa. Sa malayo, may nakita siyang usok mula sa apoy. Mabilis na tumayo si Lucky, ginamit ang natitirang lakas, pasuray-suray, na tumakbo papunta sa bahay na iyon. Kasabay nito, sa loob ng bahay, sa kulungan, kusang bumisita si Sela kay John. Sa usapan nilang dalawa, ay madaling makita ang naging relasyon nila noon, ay talagang hindi simple. Nais ni Sela na, pilit na kunin kay John ang kinaroroonan ng pera, ngunit hindi rin alam ni John. Nang marinig iyon, wala nang nagawa si Sela kundi, mab-aigo at umalis. Sa kabilang banda, si Lucky, matapos ang maraming panganib, ay sa wakas nakarating sa bahay na iyon. Sa harapan niya, may makamandag na ahas na humahadlang. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam kahit ano. Pumulot siya ng bato at agad pinatay ang makamandag na ahas, pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa gripo. Uminom siya ng malalaking lagok ng malinis na tubig. Nang sandaling iyon, isang tunog ng pag-ipit ng baril ang narinig. Sakalang nakita ni Lucky na sa di kalayuan ay may isang babaeng may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Sa likod ng babae ay may dalawang batang babae, ang mga mata ay puno ng takot. Mabilis na nagpaliwanag si Lucky sa kausap. Nagsinungaling siya na siya ay isang manlalakbay, sa kalagitnaan ng daan ay may nangyaring aksidente sa sasakyan. Naglakad siya ng hindi malamang tagal bago nakakita ng bahay. Gusto lang niyang humingi ng higop, ng tubig at wala siyang balak na manakit. Nakita ng babae ang taos-pusong ekspresyon ni Lucky. Bukod pa, ang pagpatay niya sa makamandag na ahas kanina, sa isang paraan, ay naging pagligtas sa apo ng babae. Kaya inanyayahan ng babae si Lucky sa loob ng bahay upang siya ay makapagpahinga muna bago niya personal na ihatid si Lucky sa kalapit na bayan. Mula rito hanggang sa bayan ay may layong 65 kilometro kung maglalakad si Lucky. Maaga o huli, mamamatay siya sa disyerto matapos pumasok sa bahay ng babae. Dinala nito ang first aid kit upang tulungan si Lucky at simpleng binendahan ang sugat. Samantala, ang ahente na si Brad at ang kanyang mga kasamahan ay nakatanggap ng ulat tungkol sa natagpuang nasunog na sasakyan na naging mga pira-pirasong bakal. Lahat ng ebidensya sa loob ay nawasak na, ngunit ang ahente na si Brad, gamit ang pang-anim na sentido ng kababaihan, ay naniniwala na ang aksidenteng ito ay may malaking posibilidad na may kaugnayan kay Lucky. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay masyadong malapit sa huling pagpapakita ni Lucky. Talagang masyadong malapit, ngunit sinabi ng katulong na ito ay talagang imposible, dahil ang dalawang namatay sa loob ay kapwa lalaki, na nasa hustong gulang. Paanong sa lakas ni Lucky ay makakapatay ng dalawang tao ng sabay at makatakas pa? Ngunit nagpa siya si Agent Breck na maniwala sa kanyang instinct at isinama ang oras ng aksidente.
Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na magsagawa ng malawakang paghahanap na nakasentro sa mga labi ng sasakyan. Sa loob ng 35 kilometrong radius, sa mismong sandaling iyon, isang lalaking kalbo ang lumapit kay Agent Breck. Siya ang superior ni Agent Breck. Sa pagkakataong ito, may dala siyang dalawang masamang balita. Una, ang pulis na nabangga ng mamamatay tao ay paralisado habang buhay at naka-wheelchair na lamang. Pangalawa, tungkol sa paraan ng pag-imbestiga na nakabatay lamang sa damdamin at walang batayang pagpapakilos sa mga pulis ni Agent Breck. Labis siyang dismayado. Umaasa siyang si Agent Breck ay makapagbibigay sa kanya ng isang ebidensya na konkreto. Napilitan si Agent Breck na sabihin ang kanyang natuklasan na si Sela ay kakalabas lamang mula sa bilangguan. Gusto niyang mahuli ang boss ng sindikato. Ngayon, ay isang magandang pagkakataon. Si Sela ay kanang kamay ng boss. Kailangan lamang niyang makuha ang pera mula kay Lucky upang mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa scam ng biofuel. Pagkatapos, sa pamamagitan ng ilang taktika, tiyak na mapipilitan siyang magsumbong sa boss. Sa oras na iyon, mahuhuli ng pulisya ang lahat ng may legal na batayan. Sila ay haharap sa isang malaking tagumpay na iyon. Sa una, may pag-aalinlangan ng superior, dahil wala namang masyadong malaking panganib dito. Matapos ang isang saglit na pag-iisip, pumayag siya sa plano ni Agent Breck. Bago umalis, siya ay nagbilin kay Agent Breck na huwag masyadong palakihin ang pangyayari. Bumalik ang eksena kay Lucky. Kahit na ang pamilya ng babae ay nagpakita ng mabuting loob sa kasalukuyan, hindi siya nagtitiwala kahit kanino, kaya patuloy siyang nagmamasid sa paligid, handang harapin ang anumang hindi inaasahan. Napansin ng babae ang kanyang pagiging hindi mapalagay at tinanong kung matutulungan nito si Lucky na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Agad na nagpakita ng ekspresyon si Lucky na lubhang hindi komportable. Tila naunawaan ng babae ang ibig sabihin nito at sinabihan ang dalawang apo na pumunta sa kanilang kwarto upang matiyak na hindi nila maririnig. Noon lamang sinabi ni Lucky sa babae na wala na siyang mapupuntahan. Nagsinungaling siya na nag-away sila ng kanyang asawa at bilang resulta, itinulak siya nito mula sa sasakyan, kaya nangyari ang aksidente. Nang marinig ang malungkot na kalagayan ni Lucky, ang babae ay nakaramdam ng awa at siya ay ninais na magsumbong sa pulisya upang matulungan si Lucky. Gayunpaman, para kay Lucky, ito ay parang pagtulos sa sariling bitag, kaya naman, nagmadali siyang magsinungaling na ang kanyang asawa ay isang pulis. Noon lamang pinigilan ng babae ang kanyang balak na magsumbong sa pulisya. Tinanong niya si Lucky kung ano ang kanyang planong susunod. Sa kanyang pagsasalita, sa mga mata ng babae ay lumitaw ang isang paghihinayang. Lumalabas na ang anak na babae niya ay minsan ding nakaranas ng katulad na pangyayari, ngunit hindi siya pinalad, gaya ni Lucky. Iniwan lamang niya ang dalawang batang ito. Napatingin sa nag-iisang likuran ng babae, hindi maiwasan ni Lucky na makaramdam ng kaguluhan sa dibdib. Hindi niya sinasadyang buksan muli ang sugat ng kausap, ngunit nang masabi na niya ito, ang kasinungalingan ay kailangang dagdagan ng marami pang kasinungalingan upang itago ang ibang mukha. Si Sela ay naghahanap upang mabawi ang perang iyon. Sunod-sunod niyang inimbestigahan ang mga tindahan ng rentahan ng sasakyan sa malapit, batay sa pagkakakilanlan ng ina ni Carrie. Mabilis niyang natagpuan ang isang tindahan na naging matagumpay ang pagrenta at nakuha ang bakas ni Carrie. Ang mga tindahan ng rentahan ng sasakyan ay naglalagay ng G-Pass sa mga sasakyan. Matapos bigyan ng malaking tip ang empleyado, masayang isinumbong ng kawani ang kasalukuyang lokasyon ng sasakyan. Agad na nakipag-ugnayan si Sela sa mamamatay tao, ngunit nalaman niyang buhay pa si Lucky. Ang mamamatay tao ay kasalukuyang naghahanap ng bakas ni Lucky. Pansamantalang hindi maka-address, napilitan si Sela na pumunta mismo sa komersyal na lugar na iyon upang hanapin ang kanyang anak, ngunit, nang makita ang sasakyan ay hindi siya maiwasang makunat ang noo. Nabasag ang bintana ng sasakyan, at sa loob ay puro mga bubog at basura, na parabang ninakawan ito. Kahit na walang pag-asa si Sela, matapos ang ilang sandaling paghalungkat, nakakita siya mula sa tambak ng basura ng isang papel, na may nakasulat na address. Mahigpit niyang hinawakan ang nag-iisang bakas, na ito at walang tigil na tumakbo papunta sa address. Gayunpaman, ang nakatira dito ay hindi si Carrie. Tinanong ni Sela kung nakita ba nito ang kanyang anak. Ang may-ari ng bahay, ay mariing sinabi na hindi pa nito narinig ang pangalang Carrie, ngunit malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Sela. Agad siyang bumunot ng baril at sinugatan ang may-ari ng bahay. Pagkatapos, ay inutusan ng mga tauhan na hulihin ang may-ari ng bahay at dalhin para sa mahigpit na pagtatanong. Sa mismong oras na iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa boss na nagsasabing, siya mismo ang pumunta upang ipaliwanag ang sitwasyon.
Napilitan si Selena magdama ng matinding pagkainip at pumunta sa lugar ng boss. Diretso sa punto ang boss, tinanong kung gaano pa katagal bago mabawi ni Selena ang perang iyon. Siya, mula pa sa simula ay ipinapalagay na lahat ng mga pangyayaring ito ay dahil sa kapabayaan ni Selena. Nang marinig iyon, agad na tumutol si Selena na siya ay maagang nagpaalala sa boss na ang perang iyon ay masyadong mabilis na ipahiram. Hindi niya talaga kayang gumawa ng peking libro, umaasa na maaaring pabagalin ng boss ang bilis ng pagpapautang, ngunit ang pera ay nagpalabo sa mata ng boss. Mariin siyang tumanggi na payagan ang pagbagal ng pagpapautang na naging dahilan upang ang mga libro ay magulo. Kung hindi dahil sa kanyang mungkahi na gamitin ang biofuel para sa pandaraya, hindi kailanman makakakuha ang boss ng ganoong kalaking pera. Sa huli, ang boss mismo ang ugat ng lahat ng problema. Naubusan ng sasabihin ng boss nang makipagtalo si Selena, kaya't sinakal niya si Selena upang ilabas ang puot na nasa kanyang dibdib. Pagkatapos, binalaan ng boss si Selena na kung hindi niya agad mabawi ang perang iyon para sa kanya, parehong mamamatay siya at si Carrie. Pagkasabi noon, ang boss ay tumalikod at umalis. Kasabay nito, si Lucky ay nagkukwento sa dalawang batang babae tungkol sa kanyang mga karanasan noon, para sa mga batang hindi pa nakakalabas sa disyertong ito. Ang mga simpleng kwento lamang ay nagpamahal sa kanila. Sa mismong oras na iyon, isang ring ng telepono ang pumutol sa kwento. Tiningnan ni Lucky ang numerong tumatawag mula sa bilangguan. Agad niyang alam na ang kanyang ama ang tumatawag, ngunit sa kasalukuyan, hindi siya maaaring sumagot. Gayunpaman, hindi pa siya nakakatakas sa pagtugis ng mamamatay tao. Sa pamamagitan ng satellite na mapa, natuklasan na sa loob ng 35 kilometro, tanging ang bahay na ito lamang ang nandoon. Siya ay nahinuhan na nagtatago si Lucky doon. Kasabay nito, ang ahente na si Black, sa pamamagitan ng teleskopyo, ay nakakita rin ng isang tao sa malayo. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na kabkuban ng lugar. Si Lucky, na nasa loob ng bahay, ay nakarinig ng ingay sa labas at nakita na muli ang ahenteng. Si Black ay nakarating na. Mabilis niyang pinakalma ang babae at nagsinungaling na ang darating ay kasamahan ng kanyang asawa. Nakiusap siya na huwag nitong ibubunyag ang tungkol sa kanya. Sa ahenteng si Black, itinago ng babae si Lucky sa kwarto ng kanyang pamangkin at pagkatapos ay lumabas upang harapin ang ahenteng si Black. Bago umalis, kumuha si Lucky ng kutsilyo mula sa kusina para sa kanyang depensa at patuloy na minamatsagan ang babae sa pamamagitan ng butas ng pinto. Agad naming binuksan ni Black ang pinto at ipinahayag ang layunin ng kanyang pagdating. Noong una, nais pa ng babae na itago si Lucky, ngunit sa kanyang husay at karanasan, napansin agad ni Black ang kakaibang ekspresyon ng babae. Sa huli, nagkunwari siyang nauuhaw. Bago pumasok sa bahay, sinabi ng babae na nakatira siya kasama ang dalawang apo, pero sa kusina ay may 4 na bagong hugas na plato na nakapatong. May pang-4 na tao sa bahay. Agad naglabas ng warrant si Breck para hulihin si Lucky at dinagdagan ang mga krimen ni Lucky, dahilan para mapakunot ang noo ng babae. Si Lucky, na nasa loob, ay alam na hindi maganda ang sitwasyon. Kaya agad siyang nag-isip ng paraan. Una, ginamit niya ang mga sugat niya para makuha ang awa ng dalawang bata, tapos ay nagsinungaling siya na kailangan niyang lumabas sandali at pinakiusapan ang dalawa na manahimik at huwag magsasabi sa kahit sino sa labas. Pagkaalis ni Lucky sa bintana, sumunod ang babae sa utos ni Agent Breck na palabasin ang dalawang bata. Nang makumpirma na wala na si Lucky, agad na sumugod sa loob si Agent Breck para maghanap, pero syempre, wala na si Lucky. Bago siya tumakas, hindi lang niya kinuha ang kutsara, kundi pati na rin ang susi ng sasakyan ng babae. Ngayon, si Lucky ay minamaneho na ang pickup truck ng babae para tumakas sa harap mismo ni Agent Breck. Sinubukan ni Breck na habulin siya pero nakita niyang butas ang gulong na sinaksak ni Lucky ng kutsilyo. Naalala ni Lucky ang mga payo ng kanyang ama noon. Paano nga ba nalaman ng ama na epektibo ang paraang iyon? Lahat ng tao ay may sariling ritmo, at dahil natutunan niya iyon, kaya niya silang pasunurin. Salamat sa mga aral ng kanyang ama, laging nakakatakas si Lucky mula sa mga kaaway sa mga sandaling kritikal. Pero malas niya, ang swerte niya ay sobrang sama. Hindi pa man nakakalayo ang truck, ang gas ay paubos na. Sakto namang dumaan ang sasakyan ng samatay tao ng sindikato sa oras na iyon. Sa radyo, narinig ang boses ni Agent Breck na nag-uutos sa mga tao na hanapin ang sasakyang ninakaw ni Lucky. Nahulaan agad ng mamamatay tao ang sitwasyon, at agad na lumiko para habulin si Lucky bago pa maubusan ng gasolina. Narating niya ang isang gasolinahan, malapit doon. Pagkabayad niya, nakita niya ang mamamatay tao na humahabol.
Nagmadaling magtago si Lucky, pero nakita pa rin siya nito. Hindi na nag-atubili ang kalaban at nagpaputok. Tumamba ang mga bote ng alak sa istante. Kumalat ang alak sa sahig. Naipit sa sulok, biglang, nakaisip ng paraan si Lucky. Ginamit niya ang lighter, nadala niya para sindihan ang alak sa sahig. Sa isang iglap, dumapo ang apoy sa damit ng mamamatay tao, at nakatakas si Lucky palabas. Hindi nagpanik ang mamamatay tao, kinuha niya ang fire extinguisher para patayin ang apoy sa katawan at saka siya hinabol. Paglabas, nagtatago si Lucky sa isang sulok, pinipilit na pakalmeyan ang kanyang paghinga. Sa sandaling, malapit na siyang makita, sa malayo, ay narinig ang sirena ng pulis. Nakita ito ng mamamatay tao, at napilitang umalis. Nang makasiguradong wala na ang mamamatay tao, maingat na sumilip si Lucky at nakita ang mga pulis. Napapalapit. Gumawa siya ng isang desisyong tapang. Nagtago si Lucky sa loob ng trunk ng sasakyan ng mamamatay tao para makatakas sa paghabol ng mga pulis. Ito ang pinakabagong serye sa TV na Lucky. Ang nilalaman ng unang 2 episode ay ipinalabas noong buwan ng Hulyo ngayong taon. Nagbabalik si Anya sa screen. Pagkatapos ng maraming taon, umaasa lang sa kanyang pag-arte para dalhin ang buong serye. Ang batikang magnanakaw, si Lucky, na gusto ng magbagong buhay para mamuhay ng tahimik, ay pinagtaksilan ng kanyang kasintahan, na tinangay ang pera. Kasabay nito, hinahabol siya ng FBI at ng sindikato. Ang buong takbo ng pelikula ay mabilis at direkta, halos walang sayang na eksena. Ang tensyon ng habulan ay talagang kapana-panabik, pero may mga kahinaan din, tulad ng paglipat ng mga plot na medyo mabagal at ang background ng sindikato ay medyo mababaw. Maraming detalye ang sumusunod sa cliche at hindi makatwiran kung susuriin ng maigi. Sana sa susunod ay maging mas maayos ang pagkakagawa.